padala ko na to para bumalik siya sa akin. Ganun yung iniisip ni Satan. Sa panahon nila yung mga dayuhan, pero sa panahon natin, ano yung nagtitrigger sa'yo kapag nakakaranas ka ng kahirapan, gusto mong bumalik sa dati mong buhay? Tingnan natin. Sige, next. Next slide. Yan, sabi dito, ano daw ba yung mga nagtitrigger? Sabi ng mga Bilang, chapter 11, verse 5, mabuti pa sa Ehipto. Doon, nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Diba, ito yung ito yung mga nag-trigger, mga BI, mga bad influence sa Israelites. Ngayon, sino ang mga BI or bad influence sa atin? Una, sabi dito, maling tao. Ang una daw nagtitrigger sa atin, para bumalik tayo sa nakaraan natin, yung mga maling tao nakakasalamuhan natin. Amen ba? Halimbawa, sa atin may problema ka. Namumblema ka sa eskwelahan, namumblema ka sa trabaho mo. Halimbawa, yung mag-asawa. Di ba, nag-away na naman kayo mag-asawa. Tapos lalapit ka na naman sa kumare mo. Di ba, lalapit ka sa kumare mo, sasabihin mo sa kumare, ano ba naman itong asawa ko? Nag-away na naman kami. Ano sasabihin sa'yo ng kumare mo? Sabi ko sa'yo, may babae yan. Di ba, laging ganun yung ang magiging usapan. Di ba, lagi sasabihin ng kumare mo, di ba, hiwalayan mo na yan. Di ba, sabi nga dito, minsan dumarating sa point sa buhay natin, ang nagtitrigger sa atin para bumalik sa nakaraan, yung mga maling tao. Yun ang tanong, sino yung mga maling tao sa paligid natin na nagtitrigger sa atin? So parang sinasabi mo, so kuya, dapat iwasan natin yung mga maling tao. As much as possible, dapat. Pero in reality, hindi naman talaga may iwasan eh. Kasi halimbawa, tayo dito, sinasabi natin na hindi naman kasi tayo linggo-linggo na nagsasama eh. I mean araw-araw. Diba? Dito sa loob ng simbahan, kung active ka sa church, nagsisimba ka every Sunday, meron ka sa group na ina-attenan, kung ma-attend ka ng prayer meeting, praise God. So maximum of 3 times a week ka lang pumupunta, maximum 3 to 4 times a week ka lang pupunta dito sa simbahan. Pero the rest of the week, most of the time, ang kasama natin, hindi natin kasama sa church. Tama ba? Kaya ibig sabihin nun, yung mga tao na nasa paligid natin na wala namang pananampalataya sa Diyos, ang laki nung factor na sila yung makaka-apekto sa atin pagdating sa panghihina natin. Ngayon, ang tanong, kung iisa-isahin nyo, sino yung nagtitrigger sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, sino yung nagtitrigger sa'yo? Kasi po pwede yung pamilya natin. Sa totoo lang kapag yung pamilya mo hindi sila, kapag against sila sa paglilingkod mo, sila yung unang magtitrigger sa'yo. Galing ka na naman sa simbahan, ginabi ka na naman ng uwi, practice kayo ng practice. Hindi ka naman naguhugas ng pinggan. Yung mga ganun linyahan. Diba? Sino yung nagtitrigger sa atin? Katulad nga na binanggit ko kanina, hindi natin maiiwasan yun eh. Diba? Sa trabaho, meron kang mga kasamaan sa trabaho. Dahil ba hindi sila naglilingkod sa Diyos? Dahil ba sila walang pananampalataya, iiwasan na natin sila? Hindi naman eh. Kasi kailangan mo makisalamuha sa kanila, paano ka magtatrabaho ng maayos kung hindi mo sila kakausapin. Ganun din sa mga estudyante, sa mga nag-aaral. Diba pag merong mga groupings, hindi naman po pwedeng hindi mo sila makakausap. Dumarating talaga sa point na makakasalamuhan natin sila. Pero ano kasi yung pinopoint sa atin ng Diyos? Okay, hindi natin maiiwasan, given na hindi natin maiiwasan. Ngayon, ano gusto i-point sa atin dito ni God? Paano tayo magre-response kapag na-trigger tayo? Kasi yun yung parang yun yung pinaka-linya. Hanggang doon lang si Satan, iti-trigger ka niya. Ngayon, ang choice para bumigay, nasa sayo. Diba? Kasi kahit ma-trigger ka, hindi ka pa naman nagkasala eh. Nung naka-experience ka ng kahirapan, trigger ka ni Satan. Pinadala sa'yo yung kaibigan mo, na BI, okay, kasama mo sa trabaho, ininit yung ulo mo. Sa bahay nyo, nag-away kayo ng asawa mo, trigger ka ni Satan. Ngayon, ang tanong dito, paano ka magre-response? Alam nyo kasi anong problema sa atin kung bakit madali tayong bumigay? Tanong nyo ako kung ano. Wala kasi tayong paninindigan. Sabi mo sa atin mo, wala kang paninindigan. Kaya dumarating sa point na madali tayo natatangay ng mga taong nasa paligid natin, hindi tayo marunong manindigan sa tinuturo sa atin ng Diyos. Amen ba? Hindi tayo naninindigan. Sinabi na nga ni Lord, di ba parang tawag dito kapag dumating sa point na niyaya kang uminom, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, kung paano mo, minsan lang naman. Diba, may impyerno ka ba dyan? Hindi, kasama kita eh. Di ba, parang gano'n yung natin. Parang minsan naglalaro si Satan, sa utak natin eh. So una, sinasabi dito, ang nagtitrigger sa atin yung mga maling tao na sa paligid natin. Kaya nga, ang gustong ituro sa atin dito ni Lord, hindi naman sa iwasan sila, pero gusto sabihin sa atin dito ni Lord,
kung ano yung mga napapakinggan natin dito sa loob ng simbahan, napapakinggan mo sa cell group leader mo, nagde-devotion ka man, nagpe-pray ka man, di ba manindigan tayo? Nasikapin natin na huwag tayong bibigay sa mga tukso ng kaaway. Amen ba? Sabihin mo sa atin mo, huwag kang bibigay. Yung problema natin, bumibigay tayo eh. Sige, palapakan nga natin si God. Okay, pangalawang nagtitrigger. Okay, kapag dumarating sa point na nahihirapan tayo, bumabalik tayo sa mga makamundong bagay, kaya tayo bumabalik kasi merong mga maling impluensya. So kanina, in-emphasize ko yung sa tao, ito hindi naman related sa tao. Pero pwedeng ito yung mga napapanood natin, napapakinggan natin, mga nababasa natin. Sino mga mahilig magbasa dito? Ewan ko kung uso pa ba yung Wattpad? Hindi na yata uso yung Wattpad. Uso pa ba? Meron pa nagwa-Wattpad. Di ba yung tipo na ano yung, kasi kung ano yung mga binabasa natin, kung ano yung mga pinapakinggan natin, napapanood natin, yun yung malakas maka-impluensya sa atin. Biri mo, nagbabasa ka ng Wattpad. Eh, syempre, mga babae, kadalasan binabasa ng Wattpad, puro love story. Diba, nakikita mo doon yung bidang lalaki. Kulot, nakaputi, matangkad, maganda boses. Ezekiel, kuha mo akong tubig. Kuha mo akong tubig. Diba? Tapos magugulat ka, makikita mo personal. Makikita mo personal. Ito yung nababasa ko May inlove ka ngayon sa kanya. Tapos lumapit sa'yo, nagsalita, di ba? Hello po. Di ba? Way magsalita, di ba? Pero ang gusto ko lang i-point out, ang laking factor nung nababasa mo. Sa totoo lang, laking factor. Especially yung napapanood mo. Especially yung napapanood natin. Ang laking factor, alam nyo, isa po sa ewan ko lang kung mahilig kayo manood ng Netflix. Sino nanonood sa Netflix? Sa mga series, okay, mahilig manood ng mga series. Alam nyo, isa po sa mga natapos kong series na comedy sitcom po sa Netflix. Ewan ko lang pa, Big Bang Theory. Ano po siya, western comedy sitcom siya. Tawag dito, grupo sila ng mga scientist. 5 silang scientist na matatalino sila. 4 na scientist, isang engineer, na matatalino talaga sila lahat. So yun po yung yun yung pinaka tawag dito. Ako natutuwa kasi ako dun sa palabas nila kasi yung mga joke nila, nakukuha ko yung mga joke nila kasi pang matalino. Nagets ba? Pero ang gusto ko i-point out dito, yung bida doon, si Sheldon Cooper, si Sheldon Cooper, siya yung pinakamatalino sa kanila. Yung mother niya, born again. Mother niya, born again. Alam niyo, every time na merong linya doon yung nanay niya, sabi ng nanay niya, I will pray for you. Pag meron daw siyang pupunta, don't worry, our prayer gathering, my prayer partners will pray for you. Alam niyo pa nagbabanggit, bumibitaw yung mama niya ng mga spiritual words. Alam niyo, background, nagtatawanan. Yung mga tao nagtatawanan. In short, anong pinagmumukha nung palabas? Na yung mga Kristiyano, katawa-tawa. Pinagmumukha nung palabas, na kapag Kristiyano ka, ay, KJ ka. Pinamumukha na kapag, ganun, pinapakita dun sa palabas, na katatawanan yung mother ni Sheldon. Pinakita dun sa ganun sa palabas. Ngayon, ano nagiging implication nun sa mga nanonood? Di ba ngayon naapektuhan sila, kung ikaw mahina ka, matatanim sa'yo, ayoko na maging Kristiyano kasi ganun yung nagiging dating. Example lang yung Big Bang Theory, marami pa pong mga palabas dun sa Western, na kapag Kristiyano ka, pinagtatawanan talaga. So hindi natin namamalayan, unti-unting pinapasok ni Satan yung utak natin. Katulad ng mga secular songs, di ba? Yung mga secular songs, nakikinig tayo ng mga secular songs. Kung ano-ano yung mga pinapakinggan natin. Minsan iniisip, ate kuya, wala namang masama doon sa pinapakinggan ko. So, totoo naman, wala naman talaga. Pero alam mo yung kapag babad ka dyan, hindi mo napapansin, subconsciously, dinadaya ka na ng kaaway. Sa totoo lang, dinadaya ka na ng kaaway. Meron ba bibigyan ng example sa inyo? Napanood ko po na movie ni Will Smith. Tapos, siya doon Si Will Smith, sugarol siya. Sugarol. Tapos, kasama niya yung girlfriend niya, si Margot Robbie ata yung artista. Silang dalawa nasa football field sila. Ang nangyari, habang nanonood sila ng football, naglalaro sila mag-girlfriend, nagpupustahan sila. So, lang mga simpleng pustahan lang, maliliit na pusta lang. Ang naging unang pusta nila, sabi ni Will Smith, sige, tumayo yung isang sexy na babae. Nagpustahan sila, ilan yung titingin na lalaki? Sabi ni Will Smith, sa akin 5. Kay Margot, sabi niya, sa akin 6. To make the long story short, ganun ngayon nangyari. Nagpupustahan sila maliliit na bagay. Sa likod nila, merong incheck. Meron nakita ng incheck na nagpupustahan yung dalawa. Ngayon, lumapit yung incheck, kasi addict siya sa pagsusugal, lumapit siya, nakisali siya sa pustahan. To make the long story short, ang nangyayari, habang nagpupustahan sila, palaki ng palaki yung pusta nila. Umakyat na nga sila doon sa VIP room, umaabot na sa $1 million na yung pinagpupustahan nila.
Pero alam niyo, una niya, yung isa sa pinagpupustahan nila, merong isang deck of cards. Ang pustahan nila, palakihan na mabubunot na number. Kung sino mas malaking number, siya yung panalo. So, anong nangyari si Will Smith, pagkabunot niya gano'n, sa example, 8 nakuha niya. Yung Chinese ang nakuha, 10. So, panalo yung Chinese. Dumating sa point, million yung dala nilang pera. Alam niyo, dumating sa point, naubos yung pera ni Will Smith. Pero meron pa siya bank account. Ngayon yung girlfriend niya, galit na sa kanya. Sabi, ano ka ba? Sa simpleng pustahan lang, inuubos mo yung pera. Eto na, ano nangyari? Ayaw na nun Chinese. Pero si Will Smith gusto pa rin niya makipagpustahan. Sige, last time. Isang pustahan na lang. Sabi niya, dodoblehin ko yung nawala sa akin. All in. Parang times 2 na daw nung nawala sa akin. Sabi natin, 100 million ba yan? $100 million. Ngayon sabi nung Chinese, sigurado ka ba? Sige, ano pagpupustahan natin? Paano pustahan? Di ba nandun sila sa may football field? Habang nandun sila sa football field, sabi ni Will Smith, pumili ka dyan ng isang player, tignan mo yung jersey number. Huhulaan ng girlfriend ko kung ano yung jersey number na pipiliin mo. Nagulat sila kasi ang taas ng ang baba nun chance na mahuhulaan dahil ang dami naglalaro. Meron mga naglalaro sa field, meron pa sa bench player. Nagulat ngayon yung Chinese, sigurado ka ba dyan sa pustahan na yun? Tapos ang laki pa ng pustahan nila. Tapos ang mas pa nun, yung babae pa, yung girlfriend pa niya yung uhula, galit na yung girlfriend niya. Ngayon, anong nangyari? Di tumuloy na. Nung tumingin na yung lalaki, yung Chinese, doon sa binoculars niya, sinilip niya, meron na siya napili. Sabi ngayon sabi ng girlfriend, bakit ako? Itigil mo na yan, Jesse, magtiwala ka. Tumingin ka lang doon. Tapos ang nangyari, tinuloy ng babae, napilit ni Will Smith. Ngayon, nung tumingin ngayon si Will Smith, yung babae doon sa football field, meron siya, nagulat siya, merong isang player doon, kaibigan nila, kaibigan ni Will Smith, kaibigan ni Margot, at hindi football player yon, pero nakasuot na pang football na jersey. Nagulat ngayon siya, bakit nandun yun? Ang nakalagay doon, number 55. Kaya sabi niya, tinignan niya mabuti, kilala ko yun ah. Tapos sinabi ng girlfriend, sabi niya, ang sagot ko, number 55. Gulat na gulat yung Chinese. Paano mo nahulaan na number 55? Liit nun chance. Kaya nangyari, yung natalo ni Will Smith, nagdoble pa. Bumalik sa kanya. Ngayon ang tanong, paano nahulaan ni Margot? Kasi ganito yun, nung simula pa lang, planado na ni Will Smith, yung Chinese na yun, nalolokohin nila. Nadadayain nila. Paano nangyari? Sa airport pa lang, pinifeed na nila yung Chinese ng number 55. Nakita nila habang may nagwewelga nasa sasakyan, may nakikita silang mga karatola nagsisigaw yung mga tao, may nakalagay number 55. Ngayon yung unit na pinuntahan niya doon sa hotel na kung saan siya nag-check-in, number 55. Tapos nakita niya yung isa sa mga may number 55 dito. Tapos kung saan sila naglalaro, kung saan sila nagpupustahan, meron tugtog na Chinese, ang tumutunog, 55 yung number. May sinasabing number 55. Kaya subconsciously, hindi alam nung Chinese, pinifeed na pala siya ni Will Smith nung number 55. Na para pag tumingin siya sa binoculars niya, tumingin siya doon sa field, ang pipiliin niya yung number 55. Anong gustong i-point out sa atin dito? Diba yung maling impluensya? Hindi natin napapansin yung pinapanood mo, yung pinapakinggan mo, yung binabasa mo, subconsciously, diba, nilalaso ni Satan yung utak mo. Hindi mo napapansin na unti-unti na palang ini-impluensya ni Satan. Kuya, ano ba naman? Simpleng love song lang naman eh. Diba, ano ba naman kuya? Simpleng palabas lang naman, hindi ko naman gagayahin yun. Pero hindi mo alam, subconsciously, na-apektuhan na yung damdamin mo. Amen ba? Kaya nga tayo, be careful kung ano yung mga pinapanood mo, kung ano yung mga pinapakinggan mo. Kasi, yan yung magti-trigger sa'yo para bumalik ka sa mundo. Pinapakain tayo ni Satan. Finifeed niya tayo ng mga ganong klaseng impluwensya sa buhay natin. Kaya ikaw, evaluate mo yung sarili mo. Ano bang pinapanood mo? Ano bang mga pinapakinggan mo? Di ba? Sikapin natin hanggat maaari, hindi yun yung makaka-apekto sa atin. Bakit maraming LGBT? Nanganganak ba sila? Di ba, alam nyo, number 1 na malakas ng influence sa kanila, yung mga napapanood nila. Sa akin sa social media, pansinin yung mga palabas, lalo na sa western, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ganun yung nangyayari sa atin. Kaya nga sabi mo sa katibo, mag-ingat ka. Yan. Sumigaw nga mga lalaki ako. Hindi kayo sumisigaw. Kaya palapakan nga natin sa God. Diba, ito yung tinuturo sa atin ng Diyos eh. Pangatlo nga, sabi ka dito, ay isa sa pinaka nagtitrigger din daw sa atin para bumalik tayo sa makamundong bagay, yung mga pangarap sa buhay. Amen. Sige, next slide nga natin.
Sabi dito, tingnan natin ito maganda. Sabi ng verse, 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Ito yung sinasabi ko eh. Diba? Ito yung sinasabi sa atin. Si Satan daw, diba, para daw siyang leyong umaatungal, nag-aabang lang daw siya ng masisila niya. Kumbaga, every time, every moment ng buhay natin, nakaabang si Satan kung kailan kanya pababaksakin. Sabi ng John 10:10, diba, naparito ang kaaway upang pumatay, magnakaw at kumitil. Walang ibang layunin ng Diyos, walang ibang layunin ng demonyo, kundi ilayo tayo sa Diyos. Tandaan natin yan. Sige, minsan papalapakan natin si Lord. So una pinag-usapan natin, di ba, yung hardship, ang nagbubunga to ng pagiging makamundo natin kapag hindi natin na-control ng maayos. Pangalawa, regarding na sa pag-serve natin, sige, next slide. Sabi dito, pagod nang mag-serve. Kapag dumating sa point na nahihirapan ka na sa buhay, na-experience natin yung napapagod tayong maglingkod sa Panginoon. Sabi ng Numbers chapter 11 verse 1, now the people complained about their hardships in the hearing of the Lord. And when he heard them, his anger was aroused. So tinignan ko po, ito na may pangalawang point, pag-uusapan natin. Kapag nahihirapan na daw tayo, dumarating sa point na napapagod na tayo. Wag muna. Sige, ayan. Diba sabi daw, tinignan ko po yung kasi tinignan ko, ano ba yung kino-complain ng mga Israelita? Bakit sila nagko-complain kay God? So sinerge ko po yan, sige baba natin. Sabi dito, yung Hebrew word daw na ginamit doon sa complain means daw anan. Ang meaning daw ng anan, ginamit daw to sa Lamentation passage na ibig sabihin daw unjustified or unfounded complaining. In short, yung complaining daw na binabanggit doon ng mga Israelita, unjustified, unfounded, hindi reasonable. Kumbaga walang matibay na pundasyon kung bakit sila nagrereklamo. In short, nahirapan lang sila kaya sila nagreklamo. Ngayon kung i-relate natin sa bawat isa sa atin dito, dumarating sa point ng buhay natin, hindi natin napapansin, 'di ba? Napapagod na tayo pagdating sa paglilingkod. Sino dito na-experience ng mapagod sa paglilingkod? Sumigaw nga ng amen. Normal naman 'yun eh. Kaya nga pinag-uusapan natin about sa alab eh. Diba? Kumbaga, paano nawawala yung alab, yun yung pinag-uusapan natin. So, dumarating talaga sa point ng buhay natin na napapagod tayo. Sige, next slide. Ito yung tanong. Kailan mo ba nasasabing pagod ka na maglingkod? Yan. Kailan ba dumarating sa point ng buhay natin na nararanasan mong, nahihirapan ka na maglingkod sa Diyos? Sige, tatawag tayo na audience. Sige, tawag tayo dito. Okay, si Ate MJ. Ate MJ, kailan ba dumating sa point na naranasan mo ng mapagod pagdating sa paglilingkod? Nawawalan na ng gana. Okay, sabi ni Ate MJ, nawawalan ng gana. Sige, tawag naman tayo dito sa mga nanay. Sige, si Nanay Gemma. Kaya po, Nay, kailan dumarating sa point na sa paglilingkod mo na napagod ka na? Pag naiinis na, kay Tatay Rene. Hindi po. Naboboard po. Okay. Pag naboboard daw, okay. Nanay, sa tatay naman. Sige, si Kuya Dan. Pag naiinis sa asawa. Kay Kuya Dan, kailan dumarating sa point, Kuya, na napapagod ka na maglingkod? Hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Okay. Sige, palapakan nga natin yung mga nagsalita. Tama naman yun. Diba? Meron tayong iba't ibang context kung paano tayo nararanasan natin yung mapapagod tayo. Pero ako meron ko ibibigay sa inyo. Ito para sa akin, isa to sa mga reason kung bakit nararanasan ng isang Kristiyano na napapagod siya maglingkod. Sabi dito, una daw, pag walang bunga. Yung lahat ng ginagawa mo, walang nagiging resulta. Nakakapagod yun. Effort ka ng effort pero ang ending walang nangyayari. Amen ba? Pangalawa, sabi dito, lagi kang rejected. Nag-open ka ng cell group. Di ba? Nahihirapan ka mag-open kasi lagi kang inaayawan ng mga cell members, yung mga taong wini-win mo, lagi kang tinatanggihan. Pangatlo, sabi dito, walang pagbabago. Walang nangyayaring pagbabago. Alam nyo gusto kong yung dito, kasi sabi ni Lord sa Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, diba, lahat daw ng pababagal natin dito sa lupa, hindi daw masasayang, sabi ng Diyos. Kaya magsumikap daw tayo at huwag tayong mananawang maglingkod sa Kanya. Pero ito yung pinaka, minsan nagiging tanong natin. Halimbawa, mayroong mga Kristiyano ganito Kuya, ginagawa ko naman lahat Nagsisimba naman ako, nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako. Ako sa paghahandle ng cell group, minimit ko naman sila palagi, nagpi-PID kami, chinachat ko pa sila, kinakamusta ko pa sila.
Pero alam mo yun, yung ginagawa mo na may mga kailangan mong gawin, pero ang ending, walang bunga. Ang ending, Lord, ang tagal ko na nagpipray, ang tagal ko na ganito, pero ang ending, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Sino nakaka-experience ng ganyan? Sumigaw nga na amen. Di ba, nararanasan natin yung ganyan eh. Pero ang tanong kasi meron kasing problema eh. Di ba? Bibigay ako ng example para mag-guess yung gusto ko i-point out. Ewan ko lang, nung time kasi na elementary yata ako nun, sila mama dati, nanonood sila dati tuwing umaga, tuwing Sunday na palabas. Ano yun eh, Del Monte Kitchenomics. Familiar? Sino sabi ko nga amen familiar? Del Monte Kitchenomics. Familiar po ba kayo? Ngayon, uso ngayon, si Kuya Ray, kaya si Kuya Ray. Diba, nagluluto si Kuya Ray, di ba? Si Kuya, isa sa mga napanood ko na paborito kong niluluto ni Kuya Ray, yung ginaya niya yung pepper steak ng Jollibee. Di ba, sarap doon, masarap. Kumbaga dumating na ba sa point na minsan, di ba yung mga nagluluto na yun, pinapakita nila yung ingredients, katulad ng Del Monte Kitchenomics, tapos yung mga kitchen book. Di ba, nandun yung mga recipe. Di ba, magluluto ka ng apritada. Di ba, magluluto ka ng apritada, syempre nandun yung manok, yung tomato sauce, di ba? Sino dito na-experience ng gano'n? Yung meron siyang ginayang nilulutuin? Wala pa? Sino naka-experience ng sumigaw na amen? Yung meron ka na sinusunod na recipe. Ako ilang beses ko ginagawa yan, alam niyo yung Lucky Me? Di ba? Meron recipe. Pero ito gusto ko i-point out. Di ba? Tawag dito, halimbawa, yun na nga, pagdating sa yun nga, yung about sa kitchenomics nga. Sabi natin, kinuha mo lahat ng recipe, sinunod mo, merong patatas, merong manok, di ba? Merong tomato sauce. Tapos alam mo yun, nung trinay mo rin yan, pinanood mo si Kuya Ray, yung trinay mong lutuin kung anong ginawa nila, sinunod mo kung ano yung sinabi nila. Pero ang ending, di ba? Nagluto ka ng minudo, o nagluto ka ng apritada, lasang tinola. Di ba? Ganun yung nangyari. Sabi, ba't ganun? Sinunod ko naman Di ba? Ba't ganun yung nangyari? Ganun yung kinalabasan. Di ba? Nung nagluto ka, ngayon kasi, minsan, katulad ng ginawa mo naman sinunod mo yung sinabi doon. By the book, sinunod mo. Sabi ni Kuya Ray, ganito, ganyan. Pero ginawa ko naman, pero ang ending, iba yung lasa. Sa palagay nyo, saan nagkatalo yun? Saan kaya nagkatalo yun? Bakit magkaiba na kung parehas na naman kayo ng ginawa? Sa proseso, di ba? Sa proseso kung paano mo niluto. Isa yung sa malaking factor. Isa pa sa pangalawang factor, pwede yung mga ingredients. Di ba? Halimbawa, sabi natin, magluluto ka ng tinola. Di ba? Ikaw, siya ang binili niya manok, Magnolia Chicken. Alam niyo Magnolia Chicken ng manok? Mahal yun sa mall ka bibili. Ikaw bumili ka dyan sa palengke, double dead pa. Tapos mag-expect ka ng masarap. Di ba? Pero tingnan mo yung quality ng ingredients na binili mo. Ba doon makikita, alam nyo, ganun din pagdating sa paglilingkod natin eh. Sinasabi natin na Kuya, ginagawa ko naman lahat. Sa paglilingkod ko, dito sa church, ginagawa ko, sinusunod ko yung sinasabi nila. Pero saan tayo nagkakatalo? Sige, next slide. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kasi tayo, kapag gumagawa tayo dito sa loob ng church, sabi nga dito, mema lang. May masabi lang. Masabi lang na nakapagsimba ka. Masabi lang na nakapagbasa ka ng Bible. Nasabi lang na nakapanalangin ka. Iniisip mo, okay ka na. Iniisip mo na pares na kayo na mararanasan kasi ginawa mo naman. Pero ang tanong kasi dito, katulad nga sinabi nila, yung proseso kung paano mo ginawa. Kung paano mo ginawa, paano ka ba nag-devotion? Paano ka ba nag-pray? Nung pumunta ka dito sa simbahan, nakinig ka ba ng mabuti? O nung pumunta ka dito, natulog ka lang. Pagkagising mo, uwian na. Diba? Dati sa ibang pananampalataya, para sa kanila, pag nagsimba, pupunta, papasok sa simbahan, sasaw sa tubig, diba? Iano sa muka, tapos lalabas na. Makikinig ng konti, diba? Hindi ko naman sila hindi yung religion, pero yung tao yung sinasabi ko. Para sa kanila, nakapagsimba na sila. Ganun yung sinasabi dito sa atin eh. Baka mamaya, kaya ka nagre-reklamo sa Diyos, diba? Kasi napapagod ka dahil wala nangyayaring bunga. Ngayon gustong ibalik sa'yo nila yung tanong. Yun yung tanong ko sa'yo, Nak. Ang tagal mo na naglilingkod. Ang tagal mo nang umaatid. Bakit mo ko tinatanong? Iyon yung gusto ko itanong sa'yo, bakit hindi pa rin nagbabago? Bakit wala pa rin nangyayaring pagbabago sa buhay mo? Bakit wala ka pa rin nararanasang pagpapala hanggang ngayon? Huwag akong tanong mo, ikaw ang tanongin mo yung sarili mo. Paano mo ba ginagawa yung mga bagay-bagay na sinasabi ng Diyos? Amen ba? Tinuturuan tayo dito ni God eh. Diba? Anyway, gusto sabihin sa atin dito, Lord, huwag tayo maging memang Kristiyano lang. May masabi lang na ginawa natin yung ganung bagay. Alam nyo, delikado yung mga memang Kristiyano eh. Sige, next slide, sabi ng Bible. Para sa mga memang Kristiyano,
Sabi, dahil sa hirap ng dinanas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Anong ginagawa sa reklamador? Anong sabi? Anong ginagawa sa reklamador? Di ba? Anong sabi? Anong sabi doon? Pinapaulanan ng apoy. Hindi naman to sa kanila, nung time nila, literal. Pero dito gusto sabihin sa atin, ina-emphasize ni Lord, galit sa Lord sa mga reklamador na wala namang basehan. Alam ni Lord kung nagre-reklamo ka, pero alam ni Lord kung ano yung ginagawa mo. Kaya nga kung ikaw magre-reklamo ka sa Diyos, tanongin mo muna yung sarili mo. Tignan mo muna yung sarili mo, ano bang ginagawa mo? Sabi mo sa katabi mo, ano bang ginagawa mo? Bago kang magreklamo, evaluate mo muna yung sarili mo. Diba kino-compare natin yung sarili natin sa iba, pero tignan mo muna kung ano yung ginagawa mo. Amen ba? Sige, palapakan nga natin si God. Okay, so ito po yung point number one. Point number one pa lang yan. No? Ito po yung point number one natin. Sige, next po. Yan. So yung una, pagdating sa hardship. Pangalawa, pagdating sa pride. Ngayon, sa Numbers chapter 11, inatake sila ng kaaway sa mga paghihirap na dinanas sila. Ito sa Numbers chapter 12, next na na-experience sa mga Israelita, yung pride. Sabi na Numbers chapter 12 verse 1 to 2, Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Verse 2, has the Lord spoken only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken through us? And the Lord heard this. Okay, tingnan muna natin. Tingnan natin kung ano yung gustong i-deal sa atin dito ni Lord. Ngayon dito pa nag-uusapan ngayon yung pride. Sabi mo sa katabi mo, pride. Ito titingnan natin ngayon. Paano ba nakaka-apekto yung pride sa pananampalataya natin? Yan. Sige, next. Sabi, una, sabi dito, ang bunga ng pride sa buhay natin, sabi ito, pagkainggit. Dahil sa pride mo sa buhay, mayroong lumalabas na inggit dyan sa puso mo. And ito yung nagiging reason kung bakit nahahadlangan yung paglago mo sa pananampalataya. Kung bakit dumarating sa point na mamatay yung apoy ng iyong paglilingkod. Sabi ng mga Bilang chapter 12 verse 2, ito, ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito? Kasi ito, nagrereklamo si Aaron saka si Miriam. Bakit daw? At tawag dito, bakit daw si Moses lang yung nakausap ng Diyos? Hindi ba kami karapat-dapat din? Nagkakaroon sila ng inggit. Ngayon, anong implication nito sa atin? Sa ating mga Kristiyano, kailan dumarating sa point na naiinggit ka? Na yun yung nagiging reason kung bakit naapektuhan yung pananampalataya natin. Pag nakikita natin yung ibang tao, lalo na hindi Kristiyano, di ba parang dati kasama ko lang yan ah. Pero ngayon, di ba parang, bakit ganun Lord? Ako naglilingkod pero siya ganun nangyayari sa buhay niya, pero ako ganito nangyayari sa buhay ko. Nagkakaroon tayo ng ganung question mark. Sige, next slide. Sabi nga dito, we question God's plan. Dahil sa pagkainggit natin, na nagiging bunga nito, nagtatanong na tayo kay God. Lord, parang ang unfair. Ako ang sipag-sipag ko sa simbahan, samantalang kapitbahay namin, gabi-gabi nakakaraoke. Di ba? Gabi-gabi puro sugal. Pero sa ganay buhay, samantalang kami, naglilingkod kami. Amen ba? Di ba? Sino nakaka-relate na meron tayong mga ganyan na parang nakikita natin, lalo na meron kang kaibigan, na nakita mo na, alam mo, nakikita mo dati, kaklase mo siya dati, ngayon nakikita mo ngayon, iba na yung buhay niya, successful na, tapos ikaw, ganun pa din. Nagkakaroon tayo ng question mark kay Lord. Ano nga, nakarelate nga ako. Sige, next slide. Familiar po kayo, si Larby Policarpio. Sumigaw nga ng amen sa nakakilala sa kanya. Larby Policarpio. Isa na po siya, medyo may konting kasikatan na si Larby. Endorser na rin siya ng mga, mga mamahaling brand, Gucci, Louis Vuitton. Pumupunta na rin siya sa iba't ibang bansa. Ano rin siya, nung nagkaroon ng launching ng Gucci dito sa may Greenbelt, sila Liza Soberano, kasama niya sila Liza Soberano, sila James Reid, sila Nadine Lustre. Tapos yun nga, nagmo-model din siya ng mga luxury brand. Di ko alam, nakuwento ko sa inyo dati, di ba? Dati po, nung high school po, nagsi-cell group kami, kasama po sila Lester. Alam niyo po ba, si Larby Policarpio, kasama namin siya sa cell group. Nung high school po kami, Larby. Diba? Kasama po namin si Larby noon, nung time na yun na, kasama po siya sa nawiwi namin. Pupunta siya sa bahay, kasi taga-Tondo rin yan eh. Pumupunta siya sa bahay noon. Kasama namin, nag-share kami ng Word of God. Tapos nung nag-scroll ako, nagulat ako, tinignan ko, yung in-stock ko yung account niya. Sabi ko, ibang level na pala tong si Larby. Sabi ko, dati kasama ko lang ah. Sabi ko, kung di ako naging Kristiyano. Sabi ko, kung sumama ako dito kay Larby, baka
Ano na rin nagmo-model-model na rin Buti na lang, di mo ako sinama. Pero parang minsan di ba ganun, may dumarating sa point sa atin na pag makikita natin yung kaibigan natin, mas matalino ako dyan Mas magaling ako sa kanya dati Pero ngayon nakikita natin sila na yung umaangat sa buhay, samantalang ikaw, napag-iiwanan na. Sino nakaka-experience ng ganyan? Yung tipong dahil doon sa mga paligid na nasa paligid natin, nung naglilingkod ka, di ba nung nagkaroon ka na pananampalataya sa Diyos, ang tawag dito, parang yun yung ginagamit ng kaaway para sirain yung pananampalataya natin. Nagkakaroon tayo ng tawag dito, yung pagkainggit na hindi kaaya-aya Diba parang nakita mo, nag-i-scroll ka lang, sa pamamagitan lang na pag-i-scroll mo, nakita mo yung kaibigan mo na okay na, sabi, kaklase ko doon dati Siguro kung hindi ako naglingkod, mas magaling pa ako dito. Siguro kung nagtuloy-tuloy ako, baka nasa ibang bansa na ako. Siguro kung nagtuloy-tuloy lang ako, baka mas mayaman na ako kaysa sa kanya. Yun yung ginagamit ng kaaway para lokohin ka. Yun yung ginagamit ng kaaway para dayain ka. O kita mo siya? Partida, hindi naglingkod yan. Yun yung sinasabi sa'yo ng kaaway. Ikaw, pinili mo yan Yun yung paglalaro ni Satan sa utak natin. Amen ba? Biruin nyo kung sumunod ako kay Larby, hindi nyo ako maririnig ngayon dito. Pero ang gusto i-point out dito, di ba? Tingnan nyo ang gusto i-point out sa atin dito ni Lord, alisin natin yung merong epekto sa atin yung inggit na hindi natin inaakala. Sige, next slide nga. Sabi dito, naranasan mo na yung pakiramdam na meron kang gustong patunayan sa iba. Yan, nakikita mo na kasi nasa paligid mo. Di ba, nasa paligid mo na parang yung mga nakakasama mo, ganito yung nangyayari sa kanila. Ngayon, dumarating sa point na gusto mo ipakita yung worth mo, yung value mo. Kaya dahil nga sa bunga ng pride, sa bunga ng pagkainggit. Sige, next. Sabi nga ni C.S. Lewis, sabi niya dito, as long as you are proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on a thing and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you, which is God. But dito sinasabi ka dito Kaya nga tayo be careful. Una na sumisira sa atin. Diba? Dito pagdating sa pride, yung nagbubunga ng pagkainggit. At yung pagkainggit na yun, hindi natin namamalayan, yun yung kumakain sa sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya bantayan natin yung sarili natin. Amen ba? Sige, palapakan nga natin si Lord. Sige, next. Pangalawa, sabi dito, kung yung una, yung pride nagbubunga ng pagkainggit. Pangalawa naman, ang pride nagbubunga ng crab mentality. So dito pag-uusapan na natin, medyo related naman sa church. Kasi kanina personal Pag-uusapan dito about sa church. Sabi dito, Numbers chapter 12 verse 1, Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. So sabi dito, si Miriam daw sa kasi Aaron, nakita kasi nila, etong si Moses, di ba? Kung tutusin, matagal ng asawa ni Moses, etong Cushite woman na to. Pero, sa kalagitnaan ng paglalakbay nila, dun lang nila ni-raise sa congregation, teka lang, bakit si Moses lang? Samantalang yung asawa niya. Yun yung sinasabi nila ni Miriam sa ni Aaron. Ngayon lang nila nire-raise. Di ba? Para nangyari na, hinanapan nila na kung ano yung mapupula nila kay Moses. Kasi nagkaroon sila ng inggit. Di ba? Kaya tuloy gusto nilang hilahin pababa si Moses. Bakit sila nagkaroon ng inggit? Sabi ng mga Bible scholar na binasa ko yan, isa sa pinaka-reason kung bakit nagkaroon ng ganong pananaw si Miriam sa si Aaron. Kasi si Moses, sinabihan siya ng Diyos sa pumili ng 72 leaders, hindi kasama sa mga leaders si Aaron sa si Miriam. Nagkaroon ng hinanakit si Miriam sa si Aaron kay Moses nung hindi sila napili. Ngayon dumating sa point, di ba, gusto nila magsalita against kay Moses. Ano implication nun sa atin? Minsan ganun din nangyayari lalo na sa loob ng simbahan. Halimbawa, parang, tawag dito, pag meron tayong mapupula sa ibang tao, lalo na sa loob ng church, pag meron tayong mapupula sa ibang tao, talagang yung tawag dito, imbis na ipanalangin natin ang nangyayari, pinagchichismisan pa natin. Di ba? Parang sabihin natin, nakita mo si nanay nung isang araw, nagbibingo. Di ba? Parang gano'n, di ba magkukwentuhan na ganyan. Nakita mo nung isang araw si umuwi ng gabi. Buntis yan. Di ba? Yung mga ganong usapan nakita mo, sabay yung dalawa. Dalawang lalaki yun. Di ba? Sabay lang yung dalawa. Di ba? Magkaangkas. Dalawang lalaki nga yun. Di ba? Pero, di ba, minsan, ang tawag dito, yung meron nagiging ganong culture sa loob ng simbahan na gustong basagin ng Diyos.
Sige, tingnan natin kung meron tayong ganitong klaseng mindset. Sige, next slide. Ito daw yung palatandaan na ikaw ay nakakaranas nito, nung crab mentality. Sabi dito, una daw, hindi ka daw masaya sa paglago or success ng iba. So yung una, kapag nakakaranas ka daw ng ganyan, nakikita mo yung ibang tao, pinagpapala, ikaw naiinis ka. Kabahan ka na. Kasi, meron kang crab mentality. Pangalawa, sabi dito, masaya kang nabibigo or nagpe-fail yung iba. Meron ganyan. Ay, buti nga sa kanya. Naranasan niya yan. Lumayo-layo siya eh. Ay, buti nga sa kanya. Matigas yung ulo niya eh. Diba? Ganun yung ano eh. Tapos pangatlo, sabi dito, comparison sa mga achievements mo sa iba to feel more deserved. Yung kino-compare mo yung narating mo sa buhay, compare sa kanya, kita mo? Mas tama ako. Bakit? Ito narating ko, ito lang narating niya eh. Diba? Ano yung pinamumukha nun? Diba? Yung pagiging crab mentality. Ngayon, ano yung gustong sabihin nun sa atin? Diba? Sige, next slide. Sabi dito, sige, next pa. Diba? Paano tayo naapektuhan nito? Diba? How does the church affect? Diba? Paano naapektuhan nito yung simbahan? Sabi nga dito, Numbers chapter 12, verse 15, so Miriam was confined outside the camp for 7 days and the people did not move till she was brought back. Paano naapektuhan nito? Hindi natin namamalayan, naapektuhan na nito yung bawat isa sa atin. Alam niyo, nung nagkaroon tayo ng problema sa simbahan, hindi pa po tayo naka-aircon nun. Naalala ko na ng kwento ni Pastora. Kasi di ba merong namumblema tayo sa lugar. Mawawalan tayo ng lugar that time. Tapos merong isang parang mga bago lang yata mga grupo ng mga nanay na nagsisimba sa atin. Matunog yung ganong issue sa church natin that time. So nangyayari, sabi nung mga nanay, lumapit kay Pastora, bakit daw ganun yung nangyayari sa loob ng simbahan? Bakit daw na may ganong klaseng issue? Diba? Anong nangyari? Sige, syempre, anong nangyari? Kahit hindi involved yung mga nanay na yun, anong nangyari na apektuhan yung pananampalataya nila, mas gusto na lang nilang tuloy lumayo. Kasi bakit? Anong gusto kong i-point out dito? Kasi di ba, tayo nag-i-invite tayo ng tao sa church kasi gusto natin makilala sila, gusto natin magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Kasi tayo pinopromote natin, kapag lumapit ka sa Diyos, di ba, mas magiging mapayapa yung buhay mo. Pag lumapit ka sa Diyos, mas magiging okay. Di ba, pag pumunta ka sa simbahan, mas yung mga dating problema mo sa labas, pag pumunta ka sa church, magiging payapa ka. Pero dahil sa ganitong klaseng sitwasyon, di ba, kaya nga ako pumunta sa simbahan para mawala yung toxic. Ang nangyayari man, pagdating ko sa loob ng simbahan, nandun naman yung mga toxic. Sino ba nagpaparanas nun sa mga tao? Sino ba yung nagiging dahilan kung bakit nararanasan yun ng mga taong pumunta sa loob ng simbahan? Siyempre, yung mga tao rin na nagsisimba dun sa loob. Tayo din. So, kumbaga, kaya ang nangyari, naapektuhan ng gusto yung pananampalataya noong time na yun ng mga Israelita. Sabi nga dito, si Miriam daw, dahil pinarusahan siya ng Diyos, saka si Aaron, alam niyo nangyari kay Miriam, sabi nga dito, si Miriam daw nagkaroon siya ng ketong. At sa Jewish culture, kapag meron kang ketong, kailangan ilabas ka sa syudad. Pero that time sa may camp, sabi doon, dahil daw doon, naglalakbay sila papunta sila sa promised land, naglalakbay sila. For 7 days, huminto sila para lang hintayin gumaling si Miriam. Pero pupunta na sila sa promised land dahil lang kay Miriam, dahil lang sa pagiging ma-pride ni Miriam, huminto yung buong Israelites sa paglalakbay for 7 days. Anong gustong i-imply nun sa atin? Sa bawat isa sa atin, ganun din. Kapag ikaw meron kang hinanakit sa kapwa mo, especially dito sa loob ng simbahan, leader sa leader, kasi nangyayari, kung sino pa yung mga leader, sila pa yung nagkakagatan. Kung sino pa yung mga leader, sila pa yung maraming issue. Tingnan nyo, sino may problema dito? Dito sa pinag-uusapan natin, si Aaron, si Miriam, saka si Moses. Sino sila? Sila yung nagli-lead sa buong Israelites. Tapos sila yung nagkaroon ng ganung problema. Ganun din gusto sabihin sa atin ng Diyos. Dahil sa pride nila, naapektuhan yung pananampalataya ng iba. Gusto sabihin sa atin ni Lord ngayon, kung ikaw leader ka sa isang cell group, nagli-lead ka ng isang ministry, o kaya meron kang part na ministry na ginagalawan, o kaya sabihin sa kapwa cell member mo, huwag ikaw yung magiging dahilan, di ba, huwag ikaw yung magiging dahilan ng magiging toxic yung paligid ng, especially dito sa loob ng simbahan. Amen ba? Sabi ng Romans chapter, sige balik natin. Yan, Romans chapter 12 verse 15 to 18, sabi dito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag na kayong magmayabang, sa halip, makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag na ninyong gantian ng masasama ang masama. Sikapin ninyo mamuhay ng marangal, hanggat maaari makisama kayo na mapayapa sa lahat ng tao. Gato sinasabi ng Diyos kung paano tayo makikisalamuha sa iba. Kapag mayroong problemang isa, hindi ipagkakalat ng iba. Pag may problema ang isa, anong gagawin? Ipanalangin.
Kausapin. Hindi yung ikaw pa yung magda-down. Hindi ikaw pa yung magiging reason para lumayo siya sa simbahan. Amen ba? Kasi nga, ang magbibuild ng toxic na community, tayo din. Kung sino yung nasa loob ng community. Yun tinuturuan tayo ng Diyos. Paano ba tayo dapat magre-response? Hindi naman sinasabi dito na pag may mali, ito tolerate. Hindi yung sinasabi natin. Kapag may problema, aayusin. Amen ba? Kasi ang nangyayari, ano yung mga usaping mga pride? Ipamumukha ng tao na merong diskusyon, ako yung tama, mali ka. Ano ngayon kung napatunayan na ikaw yung tama, mali siya? Ang tanong, nagkaayos ba kayo? Ang tanong, yung pinamukha mo na tama ka, mali siya, ano na nangyari sa relasyon na meron kayo? Yun ba yung goal? Hindi naman yun yung goal eh. Diba ano ang goal natin? Magkaroon tayo ng harmony, magkaroon tayo ng unity. Na kapag merong problema, diba, kung sakali may problema, ang goal natin, paano kayo mag-aayos? Hindi ipamumukha sa kanya na mali siya. Amen ba? Sige, palapakan natin si Lord. Sa multimedia, sa multimedia, feeling ko mali yung naka-open. Mali yung naka-open na ano. Kasi inayos ko na eh. Meron akong sinend kay, pangalan na ito, kay June Ray. Kasi, meron akong mga inalis. Meron akong paki-prepare na lang. Yun yung na lang ilabas. Doon na tayo sa third point. Sige, lang muna natin. Okay, pagdating po sa ating sa panghuli natin. Sige, basahin muna natin. Ayan, ito. Pagdating sa third point natin, nakita nyo na, paki-flash June Ray. Okay, negative thinker. So una, pinag-usapan natin, sabi nga, ang reason kung bakit naapektuhan yung pananampalataya dahil sa hardship. Pangalawa, dahil sa pride. And lastly, dahil sa negative thinking or negative thinkers. Sabi ng Numbers chapter 13, verse 31 to 33, but the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there was a great size. Sabi, verse 33, we saw the Nephilim, the descendants of Anak comes from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes and we looked the same to them. Dito po sa last natin, ang isa sa malaking factor kung bakit dumarating sa point na naapektuhan yung pananampalataya natin, yung pagiging negative thinker. Sabi mo sa katabi mo, negative thinker. Ito kasi, itong Numbers chapter 13, para magkaroon po kayo ng background, ito yung time na kung saan si Moses, inutusan siya ng Diyos, Moses, malapit na sila sa lupang pangako. Sabi ni Lord, Moses, magpadala ka ng 12 spies, silipin nyo na yung ibibigay ko sa inyo. Yan sabi ni Moses. Ngayon, pumili sila ng 12 per tribe, tigi-tigi sa per tribe. Tapos sabi dito, ito ngayon yung naging report nila. Diba? Ang nangyari, imbis na maging maganda yung resulta, iba yung naging report nila. Sige, next slide. Sabi nga dito, ang nangyari daw dito, kapag meron tayong naging negative thinking, sabi dito, nabubulag tayo. Diba? Sabi nga dito, Numbers 31, verse 13, verse 31, sabi dito, but the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Ito yung nireport ng mga espiya. Diba? Ito yung mga nireport ng espiya nung pinapunta sila ni Lord doon sa lupang pangako. Ano ba yung lupang pangako? Ano ba yung sa Israelita? Yun nga, literal, yung lupang pinangako sa kanila ng Diyos. Kumbaga, given na ibibigay sa kanila ni Lord yun. Pero nung nangyari, nung nagpadala si Moses ng 12 spies, sabi, ni-report ng iba, hindi natin sila pwedeng atakihin. Masyado silang malalakas kumpara sa atin. Ano nangyayari? Sige, next slide. Sabi dito, anong nangyayari? Nabubulag tayo sa kayang gawin ng Diyos. Una, kapag negative thinker ka, nakakalimutan natin kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Diba, tingnan nyo ang mga Israelita, tingnan natin, balikan natin. Mula doon sa loob ng Ehipto, anong ginawa ng Diyos? Pinakita ng Diyos yung 10 salot. Diba, yung 10 plague signs and wonders. Pinakita ng Diyos na wala yung mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Yung Nile River, naging dugo, naglabasan yung mga palaka, bigas, sinalot sila ng mga, ng mga niknik, tapos nagkaroon ng mga bukol. Tubig na lang source yung bandang uli. Diba, yung mga pangalan nila namatay. Ganun yung ginawa ng Diyos sa kanila. Pinakita ng Diyos yung kapangyarihan doon sa mga Israelita. After that, lumabas sila, di ba? Tapos ano next naging miracle? Hinati yung Red Sea. Naranasan nila. Tumawid sila yung dagat, nahati sa gitna. Naglalakad sila, pagitan nila 2 dagat. Tapos tuyo yung nilalakaran nila. Para kung ikaw yung nandun ka, ma-amaze ka. Sabi ko, wow, mapapawaw ka.
Tapos na-experience sila, manna from heaven. Di ba? Tapos kapag nainitan sila, meron sumusunod na ulap sa kanila. Kapag gabi, kapag nilalamig sila, walang liwanag, merong apoy na sumusunod sa kanila. Ngayon, nung malapit na sila sa promised land, sabi ni Lord, silipin nyo na yung ibibigay ko sa inyo. Ang una lang nakita, di ba? Teka lang, maraming higante doon, hindi natin kaya yun. Sa haba-haba ng journey nila, pinakita ng Diyos yung magagandang bagay sa buhay nila. Ang nakita nila, yung pangit. Ang nakita nila na mahihirapan sila. Minsan ganun din sa atin eh. Tingnan natin, kano tayo katagal na Kristiyano, especially sa matatagal na. Ang dami na natin pinagdaanan. Kayo yung dalawa ni Lord, ang dami nyo nang pinagdaanan. Iba't ibang goodness na ipinaparanas ni Lord sa buhay nyo. Tapos, parang nangyayari, nakaranas ka lang ng konting problema, nakakalimutan mo na kung sino yung Diyos na nagligtas sa'yo. Nakalimutan mo na kung sino yung Diyos na nagbago sa'yo. Dahil sa sobrang pagiging nega natin. Diba? Pangalawa, sabi pa nga dito, kapag nagiging negative thinker ka, diba, nabubulag tayo sa plano ng Diyos. Hindi natin nakikita kung ano ba talaga yung plano ng Diyos. Kasi ang nangyayari, tinitignan natin yung problema. Ganito lang kaliit yung problema, yung Diyos natin napakalaki. Pero nakafocus ka saan? Sa problema. Doon tayo nakafocus. Kaya tuloy ang nangyayari, imbis na, sabi nga ni Lord, hindi mo ba nakita, nung nag-aaral ka, ginabayan kita. Diba, hirap ka mag-aaral dati, pero ngayon nakapagtapos ka na. Ngayon may trabaho ka na. Naka-experience ka na ng konti problema, nagagalit ka na sa akin, nakalimutan mo na kung paano kita inahon. Nakalimutan mo na kung paano kita tinulungan. Alam mo yung parang nanggigigil sa Lord na, kulang pa ba yung pinakita ko? Parang gusto sabihin sa atin ni Lord, kulang pa ba yung pinakita ko sa'yo para magtiwala ka sa akin na meron ako ibibigay sa'yo na mas grabe pa? Baka mamaya, bawat isa sa atin dito, merong gustong ibigay sa inyo si Lord. Kaya nga lang, sinasabi ngayon to ni Lord sa inyo kasi ang tinitignan mo yung problema nga harapin. Hindi ka nagiging excited sa marireceive. Natatakot ka sa haraping problema. Amen ba? Ngayon gusto tayong i-correct ng Diyos. Kaya dumarating sa point na namamatay yung pananampalataya natin. Kung tutusin, hindi naman talaga problema eh. Hindi naman talaga yung kahirapan. Diba? Ang nagiging problema lang talaga, nabubulag lang tayo sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Takot tayong mahirapan, takot tayong manampalataya sa Kanya. Kumbaga, takot tayong sumugal sa Diyos. Takot tayong ibigay ng 100% tiwala natin sa Kanya. Ngayon gusto sabihin sa atin ng Diyos, dapat magtiwala. Sabihin sa katabi mo, magtiwala ka. Ito yung nagiging kulang. Palapakan nga natin si God. Next slide. Sabi nga dito, mga Bilang 13:27, ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana. Lahat ng bagay, katunayan ng bungang kahoy kinuha ko doon. Verse 28, malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod, matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga higante. So dito pinakita lang na yung pagiging negative. So sana ako gusto ko na i-point out dito, sana bawat isa sa atin dito, alisin na natin yung ganong mindset. Alam niyo, maging excited kayo. Pag mayroong mabigat na problema, ano ibig sabihin nun? Di ba may malaking pagpapala? Kasi tingnan mo, ang kalaban nila para makuha nila yung promised land, mga higante. Ibig sabihin, kapag meron kang daraan ng problema na sobrang parang feeling mo hindi mo kaya, imbis na matakot ka, dapat maging excited ka. Bakit? Grabe yung blessing nun. At ngayon, pinapakita sa'yo ni Lord yun. Bakit? Kasi sabi ni Lord, sasamahan kita. Makukuha mo yan. Ang problema sa atin, Lord, hindi ko kaya. Alam ni Lord na hindi mo kaya, pero gusto ni Lord tapangan mo kasi sasamahan ka naman niya eh. Amen ba? Ganon din yung gusto sabihin sa atin ni Lord. Kaya ngayon, kung meron ka na experience, natatakot ka, Lord, parang hindi ko to kaya. Ibig sabihin nun, malaki yung blessing. Malaki yung kasunod. Kaya gusto na lang ni Lord, gusto na sabihin sa atin, Lord, manampalataya ka. Sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka. E may papalapakan natin si God. Okay, next. Sabi nga dito, sige, next na natin. Yan. Ang nangyayari kasi kapag, sana wag dumating sa point na ganito yung mangyari sa atin. Yung tipo na every time na lang merong dating si Lord na challenge sa atin, ang nangyayari, lagi na lang tayong umiiwas. Alam mo mangyayari, sabi ka to, we settle for less. Ang nangyayari tuloy, ang binibigay lang sa'yo ni Lord, yung bare minimum. Binibigay lang sa'yo ni Lord, sige, pwede na yan. Kasi yan lang gusto mo eh. Gusto nyo ba yung pwede na yan? Pero merong mas magandang plano ang Diyos. Sige, next slide. Sabi nga, diba, Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future hope for you. So sinasabi dito, maganda yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sana yung mga ito parang gusto lang sabihin sa atin, Lord, pag may problema,
kapag mabigat yung pinagdadaanan mo, kapag merong, sa palagay mo hindi mo kaya, parang gusto nang sabihin ni Lord, nak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Para sabihin, Lord, please lang, huwag kang matakot. Imbis na matakot ka, manalangin ka. Alam nyo, kahapon sa initan namin seminar, initan na namin conference, na-realize ko kung gaano ka-powerful yung prayer. Kapag meron ka pinagdaraan ng problema, ipanalangin mo lang. Ngayon, ito yung gusto sabihin sa atin. Kung napanghihinaan ka ng loob, manalangin ka sa Diyos. Pagpapakita yun ng reliance mo sa Diyos. Kay Lord ka lang nagre-rely. Amen ba? Sa pagtatapos natin, sige next, sa ating conclusion, sabi dito, ano nangyari sa mga Israelita nung mawala yung alab ng pananampalataya nila sa Diyos? Ito yung question eh. Kasi alam nyo yung Numbers, binanggit ko lang yung 3, pero marami pang mga complaints, experience yung mga yung mga Israelita. Ano nangyari? Kaka-complain, kaka-reklamo, nawala yung pananampalataya, tiwala na sila sa Diyos. Ano nangyari sa kanila? 40 years silang naglakbay sa wilderness. Imbis na makuha nila ng 40 days, naglakbay sila ng 40 years. Anong gusto sabihin nun sa atin ni Lord? Gusto sabihin sa atin, Lord, dapat maging lesson na sa atin yung nangyari sa buhay ng mga Israelita. Gusto mo ba sabihin ni Lord, bukas makukuha mo na, matigas yung ulo mo. 1 taon pa yung bibilangin dahil matigas yung ulo mo. Parang gusto sabihin sa atin ng Diyos eh. Kasi ayaw mo pang sumunod sa Kanya eh. Ngayon dito kinakausap tayo dito ng Diyos. Kung merong dinidare ka ng Diyos, sabi ko, eto gawin mo. Maniwala ka sa akin. Pag ginawa mo to, yung takot na nararamdaman mo, mawawala yan. Once na gawin mo na. Basta ang gusto lang ni Lord, humakbang ka, magtuloy-tuloy ka. Kasi siguradong sasamahan ka niya. At sa last verse natin, sabi ng Pahayag, chapter 2, verse 5, sabi dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Sige, tayo po tayong lahat. Dito sa pagtatapos natin. Di ba sabi dito sa Pahayag, chapter 2, verse 5, yung gustong ituro sa atin ng Diyos, di ba? Paano daw muling babalik yung init ng pananampalataya natin, especially doon sa mga matatagal na, sabi dito ni Lord, alalahanin mo daw kung paano ka tumanggap sa Diyos. Alalahanin mo daw yung dating kalagayan mo, kung paano ka inayos, binago ng Diyos ang buhay mo. Alam nyo bakit kayo nahihirapan bumalik? Bakit yung iba dati naglilingkod ngayon nahihirapan bumalik? Sabi mo, pride yun eh. Pride yung umahad lang sa atin. Yung hiya na nararamdaman mo, pride yun. Bakit? Ang tinitignan mo doon yung sarili mo, kung ano yung sasabihin ng ibang tao kapag nakita ka. Pride yun. Pero kung tutuusin, wala naman talaga iniisip sa ibang tao. Diba? Dito rin, gusto sabihin sa atin ni Lord, kapag meron kang yung mga hardships, diba? Yung pride, diba? Yung mga negative thinking, yan yung nagiging hadlang sa atin kung bakit nahihirapan tayo magtuloy-tuloy. So sana dito sa tinuturo sa atin ng Diyos, ayusin natin. Diba? Merong gustong ituro sa atin si God. Merong gustong ipaayos sa inyo si Lord. Iba-iba tayo ng kwento, pero tayo kanya-kanya mga pinagdaraanan sa buhay. Ngayon, evaluate mo yung sarili mo. Saan ka china-challenge ng Diyos? Saan ka china-challenge ni Lord na tawag dito, magkaroon ka ng faith pagdating sa Kanya. Amen ba? Sige, tawagin pa natin sa pastor. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po yung pong natin, napakaganda po nung, ito po yung nilalakaran natin ngayong ating anniversary at next year. Alam niyo, meron tayong mga ka-network na mga pastor na experience din nila sa mga churches nila talaga. Talagang yung nagiging po ng mga mananampalataya ngayon, nakapokus na lang sila sa mga pangarap nila sa buhay. Okay lang na Christian sila. Okay lang, Christian ako, walang problema ron. Pero ang focus hindi na ron sa pag-aaral, sa mga pangarap, 'di ba? Nawawala na yung hindi na yung wala na yung kalidad ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya makita natin yun, yung mga nagiging dahilan bakit nawawala yung init o yung alab, 'di ba? Talagang mahalaga po kasi sa atin 'yon, lalo ngayon. Nakita natin na yung nangyayari ngayon sa Israel, 'di ba? Nakita ang daming lumalabas na mga propeta ngayon, na alam naman natin na kapag ang mga Israel bumalik na sa kanilang bansa, yung malapit nang bumalik ang ating Panginoon, 'di ba? Kapag yan ginegera na,
Kaya ibig sabihin natin ito, hindi naman tayo nananakot na pastor na nananakot lang para maging mainit yun. Hindi po, di ba? Alam naman natin, biblical naman, nakasulat naman yan. Inaano lang natin na huwag naman masayang yung ating pananampalataya. Di ba? Ang haba ng panahon na iginugol natin sa Panginoon, then yung sasaglit lang dahil lang sa pangarap natin sa buhay, yung paglilingkod sa Panginoon parang, yung term na para bang ano lang natin, matawag ito? Parang sideline lang no? Wala nang wala nang quality. Wala nang quality yung ating paglilingkod sa Panginoon. Diba? Tayo, diba, nakita nyo pa kayo, nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo. Paano nyo ba ipinakikita yung ganong bagay doon sa mga binanggit natin? Diba? Talagang binibigyan natin ng pagpapahalaga. Diba? Pag sa trabaho, ayaw mong malilate. Sa school, ganon din. Sa business. Bakit hindi ganon yung ibigay natin pag yung pag-init ng ating pananampalataya? Okay? Kaya nga po, ito yung mga pinakita natin. Yung last, sabi ko nga, yung last topic natin about paano mananatili. Ngayon naman, kabaligtaran naman, yung paano naman tayo nawawala. Ba? Paano naman nawawala yung ating init ng paglilingkod sa Panginoon. Sana po manatili yung apoy ng ating pananampalataya. Ba? Taglaan nyo, hindi po kayo magsisisi kapag ginawa natin itong mga bagay na ito. Ba? Hindi tayo magsisisi. At malaki yung diba, yung laging natin binabanggit 1 Corinthians 15:58 na walang sayang, walang bane o walang hindi magiging kapaki-pakinabang yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga yun po yung gusto natin na maging tuloy-tuloy. At kaya nga ito po, next year ito rin yung lalakaran natin. Puro halos ganito yung mapapakinggan natin para mag-init yung ating pananampalataya. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. So next Sunday, yung anniversary natin, doon po tayo sa Girl Scout of the Philip GSP Auditorium. Punta po tayo ron. At kanya-kanya na po tayo ron punta. Hindi na katulad na medyo mag-goal. Kung lang ko lang kung makakapagbigay ng kung magkakaroon tayo ng transportation, nag-request tayo. Pero kung wala po, punta na lang po tayo ron. Dapat mga 3, nandun na kayo, kasi 4, magsisimula na po yung ating anniversary. Pag sinabi pong anniversary, pasasalamat natin sa Diyos, another 1 year na dumaan sa atin. Amen, nakaka-5 taon na tayo bilang Salt and Light Church. Amen? At ito naman po ay pinaghandaan natin para po sa pasasalamat natin sa Diyos. At ngayon, nagsasama-sama pa rin po tayo. Huwag po natin ganyan. Kaya wala pong gawain bukas ng 1st and 2nd. Lahat po tayo doon. Magsasama-sama tayo po ron sa ating pagbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Doon po tayo lahat. Sana po, alam niyo po ba yung siguro, tanong niyo na lang, yung iba nakapunta naman nakaraan Doon yung sa may Padre Paura, sa may tabi ng ng, ano ba sinasakyan yung mga nagko-commute? Siguro lagay na lang sa chat group yung lagay na lang natin sa chat group. Ano lang yan, magsakripisyo naman tayo. Naman yan, isang beses lang po naman yan. Sabi ko nga doon kanina, nandun kami. Pag bilhin na lang natin tong GSP. Sabi ko, pag-pray natin sa Panginoon, ay mapunta sa atin tong lugar na to. Dito tayo lagi nag-anniversary. Amen? Para gusto natin magkaroon tayo ng malaking lugar panambahan. Sige, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos Lord. Marami pong salamat. Napakabuti mo, Lord, sa aming buhay. Bagamat, Lord, talagang ang panahon, Panginoon, ay napakabilis, Panginoon. At hindi namin alam, Lord, na yung nangyayari ngayon sa yung piniling bansa, ang bansang Israel, Panginoon, hindi namin alam, O Diyos, kung ano yung mga susunod pang mangyayari. Lord, gayon pa man, Lord, ay hindi kami, Lord, na nagwawalang bahala, Panginoon. Patuloy naming ipinapanalangin ang bansang pinili mo, ang bansang Israel. Alam namin, Lord, na hindi mo pababayaan ang bansang iyan, Panginoon. At kami, Lord, hindi namin, Lord, narito kami. Bagamat, Lord, narito na nagpapasalamat kami, hindi kami nakararanas ng ganong bagay.
Pero Lord, ang pinaka-nais namin, hindi lang yung dito, Lord, yung kaginhawahang Panginoon. Lord, ang ninanais namin, Lord, yung ano yung magiging buhay namin sa susunod na buhay, Lord. Lord, yung life after death, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, tulungan mo po, Panginoon, kami na tunay nga, Lord, na maging seryoso kami sa aming pagiging Kristiyano, Panginoon. Lord, maipakita namin, Lord, maisagawa namin yung lahat ng mga bagay na ninanais mo. Lord, alam naman namin, Lord, meron kaming mga pangarap, meron kaming mga ninanais sa buhay, Lord. Meron kaming nais marating, magkaroon ng mga sariling bahay, maayos na trabaho, sasakyan, negosyo, iba pang mga gamit, Panginoon. Lord, alam naman namin, lahat ng yan, O Diyos, ay kaya mong ibigay sa amin. Lord, basta't ikaw lang po ay aming uunahin, Panginoon. At kami, Lord, ay nananatili yung aming alab ng pananampalataya sa inyo. Kaya nga po, Diyos, tulungan mo kami sa mga paglakad namin ng iyong mga anak sa Salt and Light Church, na kung kami may nanlamig yung aming pananampalataya, tulungan mo, Lord, na maibalik ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. At Lord, bago kami lumabas ng panambahang ito, muli kaming humihingi ng iyong basbas mula dyan sa inyong mahabaging trono, Lord, sa kalangitan. Kasama, Lord, na mga nanunood sa kanilang mga tahanan, sa aming online service, Panginoon. Hinihiling namin, Lord, ang iyong pag-iingat sa aming lahat, O Diyos. At gayon din, ang iyong pag-ibig na, O Lord, ay ibuhos mo sa amin para, Lord, matuto kaming magmahal. Hindi lang, Lord, sa dapat mahalin, kahit hindi yung karapat dapat mahalin, ay matututo kami. Tulungan mo nga rin po, Lord, ibuhos, Lord, ang iyong provision, Lord, para yung mga pangangailangan namin sa araw-araw, hindi kami magkukulang, Lord, sa mga pagkain, Panginoon, at sa mga needs, Panginoon, sa pamilya, Lord, yung damit, Panginoon, at yung mga bayarin sa tahanan, Panginoon. At inihiling din namin, Lord, na ang iyong presensya ay aming maramdaman, ang iyong mukha ay aming makita, Panginoon, at Lord, yung protection mo, Lord, sa amin sa araw-araw. At yung Lord, yung may mga karamdaman, ikaw nawa, O Diyos, yung aming dakilang manggagamot na magpagaling nawa, Lord, sa bawat may mga karamdaman. At Lord, hinihiling din namin ang kapayapaan naway, makamit naming lahat ngayon at magpakailanman, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.